Tab Baldwin, bad na nga ba sa UAP? Tanong ng marami. Bakit hindi na lang ikulong? Yan ang tanong na nagpa-viral ngayon sa social media matapos formal na ibaba ng UAP board ang kanilang desisyon laban sa dating Ateneo Blue Eagles head coach na si Tab Baldwin. Marami sa ating mga netizens ang nag-react. Bakit nga ba parang ban lang ang naging parusa sa gitna ng trahedyang nangyari sa Dipakulaw, Aurora kung saan dalawang Ateneo prospect, sina Rini Baterbonia at Divine Adili, ang tragic na pumanaw habang nagsiserve ng training camp. Para maintindihan natin, kailangan muna nating linawin ang pagkakaiba ng administrative action at ng legal or criminal case. Unang-una, ang UAAP ay isang athletic league at isang private organization. Ang kapangyarihan lang ng UAAP board ay magpataw ng disciplinary sanctions sa loob ng kanilang liga. Nitong kamakailan lang, forma na nilang ginawaran si Tab Baldwin ng perpetual ban. Ibig sabihin, lifetime na siyang bawal mag-coach, mag-advise o kahit pumasok man lang sa alinmang UAAP venue o competition. Hindi lang si Coach Tab, maging ang iba pang team officials at assistant coaches ay napatawan din ng kaparusahan. Sa madaling salita, natapos na ang UAAP ang sarili nilang investigasyon para sa league rules. So balik tayo sa tanong, bakit hindi pa siya nakukulong? Guys, magkaiba po ang desisyon ng liga sa desisyon ng ating korte sa batas. Ang pagpapakulong ng isang tao sa Pilipinas ay hindi pwedeng desisyonan lang ng UAP o ng mga netizens sa comment section. Kailangan nitong dumaan sa tinatawag na due process of law. Nagsagawa na ng investigasyon ang PNP, CIDG at NBI at nakapagrekomenda na sila ng kaukulang reklamo. Kabilang na ang usapin sa posibleng anti-hazing law violations at reckless imprudence. Ang kaso ay nasa Department of Justice o DOJ na para sa preliminary investigation. Bago magkaroon ng arrest warrant o pagkakabilanggo, kailangan muna ng prosecutors kung may sapat na probable cause para sampahan ito ng formal na kaso sa RTC o korte. At kapag naisampa na sa korte, doon pa lang mag-i-issue ng warrant of arrest kung hindi man ito violable. Sa madaling salita, ang pagkaban sa UAP ay parusang pampalakasan. Ang pagkakulong naman ay hatol ng hustisya na idinadaan sa legal na proseso ng gobyerno. Hindi ibig sabihin na dahil naban na siya sa UAP ay tapos na ang kwento. Hiwalay at tuloy-tuloy pa rin ang paggulong ng legal proceedings para sa hustisya ng pamilya ni Baterbonia at Adili. Ano ang saloobin mo sa usaping ito? Sang-ayon ka ba sa naging aksyon ng UAP o naghihintay ka rin sa susunod na legal development? I-comment mo ang opinion sa ibaba at huwag kalimutan i-like at i-share at i-follow ang ating page para sa mga susunod pang updates.